Isang magandang umaga pong muli sa bawat isa sa inyo. At sa umagang ito, we are going to start also a series in our pulpit kapag ako po ang mga angaral sa inyo. And if I'm not mistaken, si Brother Jezreel po ay nagpasimula sa inyo ng pagtuturo regarding Revelation. Tama po ba? And he requested na ako naman daw po ang mag-series sa inyo ng Daniel. Ang Daniel po is yung counterpart ng Revelation sa Old Testament. So maraming mga, kumbaga parang references ng Revelation sa Daniel in the OT. So habang si Brother Jezreel is going through Revelation, kayo naman po ay mag-aaral sa aking pagtuturo in the book of Daniel. Ayan. So, to start off, buksan po natin ang ating mga Biblia in Daniel chapter 1 at babasahin po natin ang Daniel 1:21. 1 to 21. Ganito po ang sinasabi. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinubkob iyon. At ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Juda sa kanyang kamay, kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. Ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Shinar sa bahay ng kanyang Diyos at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. At inutusan ng hari si Aspenaz na pinuno ng kanyang eunuko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika, mga kabataang walang kapintasan, makisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa, at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari, ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias mula sa lipi ni Huda. Binigyan sila ng pinuno ng mga eunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar. Si Hananias ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach, at si Azarias ay tinawag na Abednego. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng eunuko. Sinabi ng pinuno ng mga eunuko kay Daniel, "Ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at inumin na kayo ay mas nasa masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang. Kaya't ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari." Nang magkagayoy sinabi ni Daniel sa katiwala ng hinirang ng pinuno ng mga eunuko upang mamuno kina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias, "Subukin mo po sana ang inyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom. Pagkatapos ay ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari. At ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod." Kaya't sumang-ayon siya sa mungkahing ito at sinubok sila sa loob ng 10 araw. Sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Kaya't inalis ng katiwala ang kanilang bahaging pagkain at alak na mula sa hari at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol sa 4 na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila, ipinasok sila ng pinuno ng mga eunuko sa harap ni Nebuchadnezzar.
At ang hari ay nakipag-usap sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang natagpo ang gaya ni na Daniel, Hananias, Misael at Azarias, kaya't sila'y inilagay sa bulwagan ng hari. At sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa na inusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila'y 10 ulit na mas mahusay kaysa sa lahat ng mga salamangkero at ng mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi roon hanggang sa unang taon ng haring si Ciro. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, tunay nga kami ay namamangha na Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng paglago sa iyong mga anak. Saan man sila naroroon, sila man ay nasa isang lugar kung saan ang lahat ay laban sa iyo. Your children can thrive, O Lord. At salamat sa biyaya na aming nakita sa aming binasa at naway makita namin ang katotohanan nito sa aming mga buhay ngayong umagang ito. Samahan mo kami sa aming pagtingin sa iyong salita. Ikaw nawa ang maitaas at maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Just this past week, ito lamang pong nagdaang linggo, nakita natin kung kung kayo ay updated in the internet, maaring nakita nyo ang isang balita sa Amerika kung saan isang kagulat-gulat na pangyayari regarding Charlie Kirk, isang young Christian leader, speaker and founder nung tinatawag na Turning Point USA. Kilala siya sa kanyang katapangan pagdating lalong-lalo na sa usapin ng politics, but more importantly is his courage to stand for biblical truth. He is not ashamed na sabihin na ang kanyang posisyon, ang kanyang tinitindigan ay ang salita ng Diyos, that he is a follower of the Lord Jesus Christ. And at only 31 years old, habang ina-address niya ang mga kabataan sa Utah Valley, nakita marahil, yung iba nakita ito sa balita, siya ay binaril, inassassinate because of his conviction. At yung kanyang buhay, his life and death reminds us of one reality, na ang mamuhay ng may integridad, pananampalataya, and even godliness dito sa mundong ito na makasalanan ay hindi madali. It is not without cause. Sometimes maaari kang laitin, kutsain, pagtawanan, maaaring hindi ka magkaroon ng oportunidad na mayroon ng iba dahil sa iyong paniniwala. But in more tragic cases, kagaya ng nangyari kay Kirk, is even a loss of your life. And this is because of the opposing culture na mayroon ngayon sa mga mananampalataya, that it requires courage and conviction para tayo ay makapamuhay ng mananampalataya, bilang mananampalataya. And this is precisely the tension na kinakaharap ng bawat mananampalataya ngayon. The world demands compromise, that we must conform, that we must stay silent, pero tinatawag tayo ng Diyos to be faithful. Kahit na ang maging kabayaran nito ay malaki. At makikita natin in chapter 1 ng ating binasa sa Daniel, itong mga itong mga young men na ito, namumuhay sila sa exile, malayo sila sa kanilang bayan, sila ay nandoon sa lugar na sumakop sa kanila, ang Babylonia, and they are being conformed, tinatry silang i-conform to a pagan culture, pero nakita natin, they are resolved not to defile themselves. At yan ang ating titignan ngayong umagang ito. This is something that we are going to take a look at, and the message natin is our faithfulness, yung ating katapatan in the midst of an opposing world. Ito ay dahil sa katapatan ng Diyos sa atin. Our faithfulness in the midst of an opposing world is due to the preserving faithfulness of our God. Kaya tayo nananatiling matapat sa Diyos ay hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil ang Diyos ay matapat sa atin. May dalawa tayong titignan. Una, God's provision. At ikalawa, God's purpose.
So tignan natin, God's provision. Ano yung provision ng Diyos na makikita natin ibinigay dito sa mga kabataang lalaking ito, itong mga Hudyo na ito? We are going to take a look at the provision of God, which is the foundation of faithfulness. For context, yung Northern Kingdom, nahati kasi ang bayan ng Israel sa dalawa, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Yung North, ito yung Samaria. No, ito yung Israel. And then yung Judah, ito yung Southern. Nandito yung Jerusalem. Now, bumagsak na ang Israel noong mga panahon na ito sa Assyria noong 586 BC. Now, dito sa Book of Daniel, ito naman yung fall nung South, nung Judah. At nangyari ito 722 BC. Ibig sabihin may gap ng 136 years. Naunang bumagsak ang Israel sa Assyria after 130 years. Tsaka bumagsak ang Jerusalem sa Babylonia naman. At bakit nangyari ang mga bagay na ito? Dahil hindi tinupad ng bayan ng Israel ang kanilang tipanan kay Yahweh. Ang sabi ng 2 Chronicles 36:15-16, listen to this. The Lord, the God of their fathers, sent persistently to them by His messengers. Nagpapadala ang Diyos consistently ng mensahero. Because He had compassion on His people and on His dwelling place. But listen to this. But they kept mocking the messengers of God, despising His words, scoffing at His prophets, until the wrath of the Lord rose against His people, until there was no remedy. So makikita natin, itong nangyari sa Judah, Israel, ang Diyos ay hindi parang naghintay lamang na, sige, subukan ninyo na gumawa kayo ng, pag hindi kayo tumupad, ay akin kayong wawasakin. No. Nandito ang patience ng Panginoon. Here is the grace ng Panginoon that He is consistently sending them messenger. Now, in verse 1, nakita natin itong si Nebuchadnezzar, he tried to exploit and conquer Jerusalem. At ito si Nebuchadnezzar, he is actually known for his military conquest and architectural achievement. Alam niyo yung tinatawag na sa 7 wonders of the ancient world, yung hanging gardens. It was actually Nebuchadnezzar who designed it. Siya yung gumawa nito. At ang sabi sa verse 2, nakita natin, the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hands. Now, from a human perspective, yung tagumpay na mayroon si Nebuchadnezzar sa Jerusalem ay para bang dahil sa kanyang military might. In fact, in verse 2, yung mga vessels na nakuha niya sa temple ay inilagay pa niya to the house of his God. Sabi doon. Pero ang sinasabi ng kasulatan sa atin, pansinin niyo to, God, the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hands. Ang Diyos sa kanyang soberanong kalooban at layunin ay ibinigay ang Jerusalem at ang hari nito kay Nebuchadnezzar because of their unfaithfulness. And then verse 3, nin-introduce tayo dun sa training program ni Nebuchadnezzar dito sa mga kabataang Hudyo na ito na nakita natin. Ang tawag natin dito, cultural assimilation. Parang ina-assimilate sila, isinasama sila dun sa kultura ng mga Babylonia. Now, the best of the young men, ang pinili dito mga royalty, royal family. And they were to be educated in the ways of Babylon. They were to think like the Babylonians, to live like the Babylonians, and even eat and drink. Di ba? Kahit yung pagkain at iinumin nila, ay kailangan yung pagkain ng hari. They were being assimilated sa kultura ng mga Babylonia. At yung kanilang mga pangalan, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, ay pinalitan. Pansinin ninyo yun. Itong kanilang mga Hebrew names, that is actually, yung mga meaning nito ay papuri sa Diyos, pinalitan ng paganong pangalan. Daniel, God is my judge. Pinalitan ng Belteshazzar,
The divine lady protects the king. Azariah, the Lord is my help. Anong ipinalit? Abednego, servant of Nabu. Hananiah, the Lord has been gracious. Ano ipinalit? Shadrach. It is a form of the name ng God na si Marduk. Ganon din si Mishael, na ang pangalan is, who is God? Pinalitan ng Meshach, again, a form of their God, Marduk. Now, kailangan natin maintindihan, mahalaga ang pangalan noon in the ancient Near East kasi it is containing the name of their gods and integral ito sa kanilang identity as an individual, as a person. So, pansinin ninyo, what is being done to these young men is trying to change the way they think, the way they live, even how they eat and drink, and the very core of their being, their identity, ay pinapalitan. Babylon was trying to redefine their identity. Bakit? Kasi gusto nila, etong mga Hudyong ito, that is excelling sa royal family, ay maglingkod sa bayan ng Babylon. And Babylon, in the scripture, alam natin ito ay ang bayan ng Babylonia, but it also symbolizes human resistance, paglaban sa Diyos at sa plano ng Diyos. From the very beginning, ipinapakita na ang Babylon is rebellious against God. Kung inyo maalala, it was in Babel, in the land of Shinar, na ang tao ay nais nila, mga tao gustong gumawa ng tore ni Babel. Dito pa lamang makikita natin sa pasimula pa lamang, nandun na yung pride, yung ambition that goes against God. At ito yung kultura kung saan si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay napasama. Yet, makikita natin ang preservation ng Diyos sa kanila that they might remain faithful unto Him. Pansinin natin si Daniel. Ang sabi po sa verse 8 to 9, listen to this. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of eunuchs to allow him not to defile himself. And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of eunuchs. Makikita natin, ang nagbigay pa rin ng probisyon kay Daniel ay ang Diyos upang siya ay makapamuhay ng banal sa kanyang harapan. God gave Daniel favor. Binigyan siya ng pabor upang siya ay kahabagan ng mga in charge sa kanila. Even though yung hiniling dito ni Daniel sa verse 10 ay pwedeng maging kapalit ay buhay ng mga in charge sa kanya. Ang sabi nga, di ba, parang hihingin ng hari yung ulo ko. Ayun ang term ng eunuch dito sa kanila. And even theirs, ibig sabihin, they're just asking na, ang sabi dito sa verse 10, ay ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari. Ang hinihingi lang nila, bigyan nyo lang kami ng gulay at tubig. Pero the moment na makita ng hari that something is wrong, something is different, dito ay maaari itong maging kapalit ay buhay nila. So, we see the wisdom na ibinigay ng Diyos kay Daniel, pinalitan niya yung approach niya doon sa steward, and sabi niya, testing nyo kami ng 10 araw with only vegetable and water. At hindi sinabi ng teksto, pero alam natin, ang resulta ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Ang kinakain lamang nila ay gulay, tubig, but they were more healthy and, sabi nga, mas mataba, physically fit sila. They were eating less than the rest of the other youth. But they were better in appearance. And then verse 17, God gave them learning and skill in all literature and wisdom. Nag-excel sila
Daniel had understanding in all visions and dreams. Nung sila ay in-inquire ng hari, 10 beses silang mas mahusay with the rest of the magicians and enchanters na nasa kaharian ng Diyos. 3 times may makikita tayo at gusto kong pansinin ninyo ito. 3 times dun sa ating binasa, 3 beses, ito ang sabi. Verses 1 and 2. Chapter 1, verse 2. God gave Jehoiakim and Jerusalem to Nebuchadnezzar. God gave. Now, verse 9, God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief officials. And now, verse 17, God gave these 4 young Judean learning skill, wisdom, and understanding. Pansin nyo yun, 3 beses, it was God gave, God gave, God gave. Ibinigay ng Diyos, ibinigay ng Diyos, ibinigay ng Diyos. Ang lahat ng pangyayaring ito ay ibinigay ng Diyos. Yes, sila ay nasa gitna ng paganong kultura na lumalaban sa kanilang pananampalataya and belief, but Daniel and his friends were favored by the Lord. And they were able to remain faithful and thrive dahil sa provision ng Diyos. Naranasan niyo na ba that sometimes what we do is we try to survive? Now, when I say that, halimbawa, meron kayong kinakaharap na challenge for this week, exam, or meron kayong task sa trabaho, at ang inyo na lang ay, matapos na lang to, makasurvive lang ako. I just want to be finished. Kailangan ko lang, madaanan ko lang itong linggong to, masaya na ako. And sometimes yun yung mindset natin. We just want to survive. Daniel and the rest of his friends didn't have that mindset. Na parang, sige, nandito tayo, masurvive lang natin tong training program na to, masurvive lang natin tong pinapagawa sa atin. We just need to survive this. Kasi, opposing lahat sa atin. Even in the midst of those things, they didn't just survive. They thrived. They became excellent. Kahit nandun sila sa kalagitnaan ng ganong katatayuan. Why? Because God gave. Do we recognize that? Sometimes nandito tayo sa kultura na makikita natin na it is challenging us. Yung mga environments kung nasaan tayo, maybe it is opposing our beliefs. But we can thrive. Why? Because magaling ba tayo? No, because God gives grace. Ang Diyos ang nagbibigay ng kanyang biyaya. Which is why we are saying kanina, the reason kung bakit tayo nananatiling tapat ay dahil ang Diyos ay tapat. It is because of God's faithfulness and His promises that gives us abundant hope para tayo ay maka-act faithfully in present difficulties. It is God's faithfulness to us, which is why we are faithful. So the application for this, makikita natin, una nating dapat makita, God is in control. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos. Powerful human figures, kagaya ni Nebuchadnezzar, maaring parang nag-wield sila ng influence, power, na para bang kumokontrol sa buhay ng maraming tao, including Daniel. Pero makikita natin, doon sa ating binasa, real power is that from God. Galing sa Diyos. Kagaya ni Nebuchadnezzar, siya ay lingkod lamang ng layunin ng Diyos. So we must trust in the preservation and provision of the Lord. Sa ating panahon ngayon, wala na po yung imperyo ng Babylonia. But the principle by which it stands for, yung pagre-rebelde at paglaban sa Diyos, pride, spiritual corruption, idolatry, worldly power and wealth, ang mga bagay na ito ay nananatili pa rin sa ating panahon ngayon.
Kaya't bilang mga mananampalataya, we must look unto the Lord, magtiwala sa Kanya that He will preserve His people sa kalagitnaan ng kultura kung saan tayo naroroon, both spiritually and materially. Pansinin po ninyo, mga kapatid, ng provision kay Daniel, it comes with material and physical needs. Food, health, they were provided with that. Pero spiritually, meron din binigay sa kanila, spiritual gifts and enablement, learning, skill, wisdom, and understanding. The Lord provides holistically all the needs of His people. And that is, makikita natin, God's provision para tayo ay manatiling tapat sa Kanya. Now, let us take a look. So, why does God allow us to be tested? So titignan natin yung ikalawa, God's purpose. It's because yung mga trials na meron tayo ngayon, it strengthens us, prepares us for later difficulties. Para sa mga haharapin natin susunod. Daniel and his friends, sila ay mga captive. Dinala sila sa isang lugar na pagano, hindi sumasamba sa Diyos na si Yahweh. Ang Babylonia is a culture na sinubukang baguhin ang kanilang identity, ang kanilang pagkakakilanlan. Pero pansinin natin, Daniel and his friends, nung namuhay sila sa kulturang ito, as we have seen, they thrived, they prospered, and they were much more excellent than the rest. Tinuruan sila ng literature and language ng kanilang mga kaaway. Probably yung history ng mga Babylonia, probably yung mga Diyos ng mga Babylonia, yung kanilang mga bayani, their heroes, their languages. And ano nangyari? They excelled. They excelled. Pinalitan ng kanilang pangalan, hindi natin nakita na nag-resist sila. Pero pinanghawakan nila ang kanilang mga tunay na pangalan as their identity. And then we see the matter of food. Dito, parang Daniel drew the line. Dito, he will not compromise. Daniel resolved, sabi sa verse 8, that he would not defile himself. Pansin nyo yun? May mga, sige, turuan nyo kami about your gods. We excel. Your language, we excel. Your history, we excel. Pinapalitan nyo pangalan namin, okay, go ahead. Pero there is somewhere that Daniel would draw the line. But I will not defile myself. Hindi pa rin ako magko-compromise. And dito, makikita natin, ang tanong dito, bakit ito kaya yung battleground na pinili ni Daniel? Well, sabi ng mga commentators, some say because probably it was kosher, yung kanilang pagpili ng clean and unclean food. Pero allowed naman kasi yung wine. So, questionable, bakit pati wine ay tinanggihan ni Daniel? Another possibility is because of the sumptuous, yung sobrang daming pagkain na maaari na ini-offer muna ng hari sa mga Diyos-Diyosan, tas tsaka ipapakain sa kanila. Tsaka ito dadalhin dun sa king's table, kaya maaaring itong si Daniel have trouble eating foods offered to idols. So maaaring ito yung reason. And so maaaring hindi naging malinaw sa atin kung bakit yun yung ibinigay na yung pagkain, yung naging reason ni Daniel. Pero what is certain is ayaw ni Daniel ma-defile. Ayaw niyang magkaroon ng karumihan sa harapan ng Diyos. He wished to be spiritually protected from the taint of sin. Madali salita, hindi i-compromise ni Daniel ang kanyang kabanalan. He knows that God is faithful, even in the midst nitong kulturang kung nasaan sila. But he resolved. Ibig sabihin ng resolved, it is a conscious determination. He purposed himself. Consciously, he believes na kahit tanggihan niya ang pagkain na ibinibigay ng hari, God will meet their needs. And this resolve na mayroon si Daniel, maging ang mga kaibigan niya, not to compromise, ito yung magiging echo dun sa buong book na ito ng Daniel. Pansin nyo, lahat later on makikita natin as we go along through this, makikita natin that they are always resolved not to compromise, not to
bow down to idolatry. And they would even defy the king later on. Pero itong trial na ito, in the beginning, saan nagsimula? Sa pagkain. These trials, small trial na ito, imagine yung pagkain, then later on, nandun na sila sa lion and Daniel and the lions then. Diba? Mas palaki ng palaki yung mga ano nila. But here, it started with just food. And these trials are God's preparation for them for His greater purposes. Ganon din, yung mga trials na mayroon tayo is preparing us for greater challenges for the glory of God and His purpose. It prepares us for the challenges na darating sa atin. Minsan yung mga maliliit na trials, binabaliwala natin, pero kailangan natin makita na ito ay preparation ng Diyos sa atin. Para bang pag nagte-training, ayan, kanina po, kayong pito na yan, mga takbo ng bata na mga yan, pinapagod sila ng pinapagod, pabalik-balik ng pabalik-balik. Bakit sila ganyan? It's because they are being prepared for something greater than that. In a competition. And in the same way, ganun dumarating yung mga pagsubok sa atin. It is God's training ground for us. So when trials come, most of the time, we think, iniwanan na tayo ng Diyos. No. Trials are not abandonment, it is preparation. So, first thing na makikita natin dito, the second point natin, na pwede nating maging application sa ating mga personal na buhay, let us strengthen our faith. Palakasin natin ang ating pananampalataya even in the midst of opposing culture. Kahit na yung paligid natin ay tila ba lumalaban, masabi na natin, tawagin na natin na anti-Christian, anti-biblical. The God of the modern culture is not the God of the Bible. Merong nangyayaring culture war going on sa ating pamilya, edukasyon, and even popular media today. Magbukas ka ng Facebook, makikita mo iba't ibang mga ideologies, law, even in the government. Right at this moment, may nagaganap na rally somewhere in Manila. There is a culture war that is happening. Ang tanong dito, are we going to be conformed to that? To the culture of this day? Anong sabi ng Romans 12:2 sa atin? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Naglatag sa atin ng halimbawa si Daniel as an example to live in a pagan culture without being changed by the culture. There is wisdom. Makikita natin na in-exhibit niya at pinakita niya when it is necessary to be silent. Pansin niyo yun? Pinalitan pangalan niya, ito yung mga tinuro sa kanya. He remains silent. But there is also a time to draw the line and resist. So let us pray and ask the Lord to faithfully provide us with that wisdom and grant us that understanding para tayo ay lumago din faithfully for His glory. Because the trials that comes to us is not without purpose. Ang pagsubok ng Diyos ay dumarating to strengthen our faith and endurance. Yan ang sabi ng James 1:2-4. We are very much familiar with this. Ang sabi, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Ano mang uri ng pagsubok yan? Count it all joy. Why? The testing of your faith produces steadfastness. Kung ang nakikita lamang natin sa mga pagsubok na dumarating sa atin are opposition, then discouragement will destroy us. Pero kung makikita natin na ang Diyos ay inihahanda tayo, then we know that God is working in us the way He intends. Ito yung nangyari kay Daniel. And today's battle, yung battle natin today is a preparation for tomorrow.
And one promise na makikita natin dito is that God will preserve His people. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, sila yung mga Hudyo, they are part of the covenant people of God. Kaya pinangahawakan nila yung pangako ng Diyos that God is steadfast in His love and faithfulness. Pero ngayon, the covenant people of God ay hindi na sa pamamagitan ng ethnicity. Hindi na dahil ikaw ay Hudyo o kung ano man ang iyong lahi. Rather, ito ay dahil ikaw ay nanampalataya kay Kristo. At sa pananampalatayang ito, tayo ay naging kabahagi ng bayan ng Diyos. And so God will preserve His people. Alam niyo po, si Origen, isang theologian and scholar na nabuhay noong 3rd century AD, born in Alexandria, Egypt. And siya ay isa sa naging mga influential na theologian thinkers at his time. Yung mga writings niya, yung mga biblical interpretation niya, systematic theology and apologetics, he was very much influential. Pero according to tradition, as a young man, ito daw si Origen, ay hinarang niya yung chariot ng emperor so that he can proclaim Christ and then achieve a martyr's death. Gusto niyang maging martyr for the faith. Alam niya, pag ginawa niya sa emperor, magpipreach siya ay imamartir. And he wants that end for him. Very strong, very aggressive. Now, there's also a man named Jerome, again, a prominent theologian, historian, scholar siya nung 4th and 5th century AD. Nakilala siya actually dun sa translation niya ng Bible into Latin. Ito yung tinatawag na Vulgate, kung na familiar kayo, na naging standard Latin translation. Nung nakita niya yung nangyayari sa Roma, how it was corrupt, polluted, nag-retreat siya sa monastic life sa isang disyerto in Chalkis, Syria to avoid worldly pollution. Parang, I don't want to have anything to do with this culture. Ito yung dalawang church father na mapapansin natin, they responded to the culture today in two ways, two different ways. Fight and flight. Yung isa very aggressive, yung isa nag-withdraw and he wants nothing to do with the culture. But for us, the question is, ano gagawin natin? If we live in the kind of culture na kagaya ni Daniel, well, the reality is that tayo bilang iglesia, we are called to engage the world as salt and light. To engage the culture. Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. And this opening chapter ng book ng Daniel ay pinapakita sa atin that as believers, we must stand as a witness in a decaying world. It encourages us na sa pamamagitan ng realidad at katotohanan ng Ebanghelyo, ay maipakita natin ang mga bagay na ito. God is calling us to live for Him. At ginagawa niya yon by providing us the grace that we need to walk before Him in faithfulness. Well, hindi tayo nagpaplano ng great plan to transform the culture. Hindi yun ang pinag-uusapan natin dito. Pansinin natin, Daniel and his friends, hindi nila sinubukang baguhin yung kultura ng Babylonia. Alam nyo, kailangan maano natin yung si Nebuchadnezzar, makumbinsi natin na ganito, na ganyan, baguhin ang mga pangyayari dito. Dapat alisin ang idolatry. Dapat. Hindi ganun yung ginawa nila. But they resolved not to defile themselves. Nawa ganun din mga kapatid bilang bayan ng Diyos ang maging resolve natin
to live a holy life before God, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng may katapatan ng patuloy na biyaya. He upholds us to walk before Him, providing for us the grace that we need para tayo makalakad sa Kanyang harapan. May the Lord grant us that grace. And let us not forget that there is one man who walked this earth and never once was he stained by sin. And because of that, he was able to pay for all our sins. And he is the best example. Yes, pwede tayo mamangha kay Daniel, but there is someone greater than Daniel, and that is none other but Christ. Let us look to Him as we imitate Christ in our walk in this life. Tayo po'y manalangin. Aming amang Diyos, tunay nga po that there is a challenge for us to live in a world that is opposed to your truth. There is a challenge for us na kami, Panginoon, ay kalabanin ng aming mga nakapaligid sa amin. But Father, we thank you that you continue, Lord, to reign us with your grace. At ang biyayang ito ang nagbibigay sa amin, Panginoon, nagtuturo sa amin na makapamuhay ng mayroong kabanalan sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon. Let your grace teach us to say no to ungodliness and to walk, O Lord, according to your purpose and according to the call to which you have called us. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Pagpalain mo ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.